Pilipino. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Mula po rito sa announcer's booth dito sa aming studio. Paglabas po namin dito sa terrace, makikita ho ninyo, opo, yung pong Mount Halcon. Nga pala, minsan pala, pipicture natin to. Pakikita natin. Kitang-kita ho namin dito sa bahagi ho ng kanluran. Yung pong magandang hugis po ng Mount Halcon sa Oriental Mindoro. Yung pong hindi gaanong napipicture out, opo, o hindi gaanong kabisado ito hong binabanggit kong Mount Halcon dahil ang nanonood ho sa atin, hindi lang ho mga taga Mindoro, taga ibang probinsya. Opo. Ito ho ay nasasakupan ng isla ho ng Mindoro. At ang isla ho ng Mindoro ay hinati ho sa dalawang isla ho. Occidental at saka Oriental. O sa gitna ho, sa pagitan ng Occidental at saka ng Oriental, dyan ho ang Mount Halcon. At sa bahagi naman ho ng Oriental Mindoro, Silangang Mindoro, halos lahat na bayan ho ay ikangay nakakuan ho rito. Nakakapit ho sa Mount Halcon. Opo. May bahagi po sa tinatawag na bundok ng Mount Halcon, ang bahagi po ng Victoria, bahagi po ng Nauhan, bahagi po ng San Teodoro, Baco at Puerto Galera. Yan ho. Yan ho yung mga ikangay nakakapit sa Mount Halcon dito sa 1st District. Kaya ko ho ito binabanggit, ngayon ho, medyo maaliwalas na ho ang panahon. Ang dahilan ho, isa sa mga dahilan, siyempre, bukod yung sinasabi nila na tuwing babahain, ito pong kanugnugang bahagi ho ng Silangang Mindoro, ito hong Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Lungsod ng Calapan, bayan po ng Nauhan. Mula ho ng itayo, ito hong Santa Clara. Santa Clara, kung tawagin. Ito po yung isang power supply na kinukunan ho ng Oriental Mindoro Electric Cooperative ng supply ho ng kuryente. Lagi hong napagbibintangan na isa ho raw ito sa dahilan kung bakit ito hong kapatagan ng binabanggit ho ng inyong lingkod ay binabaha. Opo. At sinasabi na yung pong pag-construct ng proyektong yan ay may contribution sa pagbaha dito ho sa ating bayan. At ito po ay naging issue na nung mga nagdaang taon. At sinasabi naman ho ng pamunuan ng kumpanyang yan na wala silang kinalaman. Wala silang kinalaman. Ngayon ho, dumating na naman ang panahon nitong bahaang ito, ay sinisisi na naman ho ng ilan natin mga kababayan. Yan hong kumpanyang yan. Nataliwas naman ho, doon ho sa sinasabi ng ating mga ilang residente
At sinasabi ho ng ilan nating mga public at elected official na wala hong kinalaman ito hong naturang kumpanya. Dahil sinasabi ho, dahil nga ho sa buntis na, ibig sabihin yung pong mga lupa, buhangin, graba ay umaangat na ho sa ilog. Kaya isa raw ho yan sa mga dahilan kung bakit mabilis ang apaw ng tubig baha dito po sa ating mga kailugan. Opo. Iyan po yung ating pag-uusapan sa palatuntunang are. Kunin ko lang ho ang opinion ng ating mga netizens dito sa mga bagay na ito. Yung po mga viewer natin. Oo. Pwede ho kayo magkomento sa comment box sa istasyon sa himpilang ito na inyo pong pinakikinggan. Good morning kay Joey, Jonathan Apostol Atuel ng Provincial Information Office. Siya ho yung mahawak ng radio program ng provincial government sa ilalim ng panunungkulan ni Governor Bons Dolor, na ito po inyong napapanood na pakikinggan sa lahat na himpilan ng radio station, lalo na ho dito ho sa ating himpilan, yung pong GSM. Opo, good morning. At sa mga iba pa hong nanonood dito ho sa ating palatuntunan. Opo. Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Basahin ko lang ho mga kababayan. Ito pong ipinost ni Tess Angeles. Oo. Yung pong Mendoreño, totoo lang po. Ano pong July 28 at 4:15 p.m. Police files. Sabi ho mga kababayan sa balita, eto raw ho, paglabag sa presidential degree 705 o yung tinatawag na charcoal wood na nahuli ng San Teodoro Municipal Police Station noong July 27, 2021. Bandang alas 9 raw ho mga kababayan ng umaga, ang istasyong ito ay nakatanggap ng impormasyon mula sa isang nag-aalala na mamamayan ng Barangay Takligan, San Teodoro Oriental, Mindoro na nagpapaalam na mayroong isang tao na nag-iimpake ng uling sa kagubatan na lugar ng nasabing lugar. Oo. Matapos maipaalam kay Police Lieutenant Mark Anthony si Pablo Rinya, OIC, Officer in Charge. Inatasa niya na kaagad ang aming mga operatiba ng intelligence na pinangungunahan ni Police Senior Major Alan M. Palara, Intel PNCO, na patunayan ang katotohanan ng ulat. Opo. Sa second paragraph po ng kanilang police release police files. Pagdating sa nasabing lugar, nakita ng operating team ang isang lalaki habang kumikilos sa paglalagay ng uling sa loob ng mga sako. Sa pagpapatutuo, hindi nagtagumpay ang suspek na
magpakita ng anumang mga dokumento at pahintulot na makisali sa nasabing aktibidad. Oo. Na-recover ng operating team ang 15 sako ng uling na may tinatayang halaga sa merkado na umaabot sa 3,500 pesos yung halaga ho nung uling. Patatlong paragrapo mga kababayan, ang imbitasyon ng mga o ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya ay ginawa sa presensya ni na Richard Dip at Recto M. Herrera na kapwa sa barangay Kagawad sa nasabing barangay. Dagdag dito ang suspek na kinilalang si Banjo Paglaylay Kalubigan, 62 years old. Kasama ang live-in partner, magsasaka at residente ng sitio Makalatig, Barangay Takligan, San Teodoro Oriental, Mindoro, ay naaresto at binalitaan ang kanyang mga karapatan o kaya binalitaan ang kanyang mga karapatan sa constitutional Miranda Doctrina at dinala at sa tanggapan na ito kasama ang mga nakumpiskang mga ebidensya. Ang koordinasyon sa Sinro Socorro ay ginawa para sa wastong disposisyon. Ang isang reklamo para sa paglabag sa Presidential Decree 705 ay inihanda na ng istasyon na ito laban sa naarestong suspek na naipadala sa Provincial Prosecutor Office sa lungsod ng Calapan. Ang source po ng balitang ito ay San Teodoro Municipal Police. May picture ho ito at ito naman siguro ho ay dadaan sa inyong sa Facebook. May picture ho ito, nandun ho yung mga sako. Picture nung pulis picture nung tao, yung suspect. At bilangin natin sa picture ilang sako yan, Papa Rods. Tingnan natin. Ikuan mo. Yung kanina, yung isang picture. Yung nakahanay, nakapatas. Isa pa. May mga picture yan kanina. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baka sala ang bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parang ang balita kanila 15 o 14 lang yun di isa-isang picture. Anyway, kaya ho natin to binabanggit. Base ho doon sa mga comment, doon ho sa post, ay wala hong kumakampi. More than 30. Walang kumakampi doon ho sa pulis. Hindi natin unfairness doon sa pulis. Pasintabi ako. Kasi siyempre, humuli lang yung pulis, ipipresent yan doon sa investigador, depende yan sa chief of police kung paano ho ito sasampahan ng kaso. Oo, ayaw ko naman hong sisihin natin yung autoridad. Kanya lang ho, sa mga komento ho ng ating mga kababayan, pabor ho dun sa suspect sa sistema. Opo. Gusto ko maging pareha sa pagtalakay ho o dito ho sa bagay na ito. Dapat ipinakita doon sa post ng pulis. Kaya minsan ho,
kahit makatotohanan, opo, yun pong ginagawa ng ilan nating kapulisan. Pagdating ho sa mata ng taong bayan, kayo pa ho ang nababaliktaran. Dahil nga ho sa makikita natin nakakulangan ng mga ebidensya sa ipipresenta nyo sa korte at sa pagtingin ng taong bayan. Ipinakita nyo yung uling na nakumpiska nyo, hindi nyo ipinakita yung lugar, yung mga vicinity, kung yung inuuling ng mamang pobreng mama Pulso ay matatawag nating illegal na pag-uuling. Oo. Sino bang hipi ng pulis dyan sa San Teodoro? Nagpo-post kayo ng mga press release nyo, kayo rin ang tatamaan. Di ba? Kung mayroon mang picture kayo na magpapakita, di ba? Na may pagkukulang, may pagkakamali yung pobreng mama sa pag-uuling, dapat ipinakita rin ninyo. Nauhusgahan ang isang tao sa mga mamamayan sa mata ng taong bayan na medyo kulang. O ngayon, ay kayo ho ang pinuputakti ho ng mga netizens dito ho sa inyong accomplishment. Di ba? So kawawa naman ho yung tao. Tapos madidismiss dahil sa kakulangan. Hindi natin sinasabing huwag kayong manghuli. Dahil diyan ang trabaho nyo, pero hindi lahat na gumagawa ng ganyang sinasabing pagbabawal, karumal-dumal na. Masama na sa batas, masama na sa taong bayan, sa mata ng tao. Malay nyo. Malay. Kasi hindi nga ninyo pinakita yung isang puno. Tingnan nga natin ulit. Mapapakita ba natin yan dito sa Papa Roads? Sa ating palatuntunan. Dapat pinakita rin ninyo. Tingnan natin. Baka naman may mga picture-picture pa sila dyan. Dapat may pinakita nyo. Ito yung puno na pinutol niya. Ito yung natural na puno. Tingnan ho ninyo. Yung uling lang. Yun. Parang kalbo na yung kagubatan sa dulo. Dapat pinicturean nyo. Pinakita nyo. Baka naman diyan galing. Oo. So yun ang ating pinupuntos ho rito. Yun ho ang pinupuntos natin dito. Dahil sa lugar na yan, wala talaga ibang pinagkakakitaan, karamihan sa ating mga kababayan sa hirap ng buhay. Yung pong mga ganyan uri lang ho ng trabaho. Opo. Kawawa. Kawawa yung ating mga kababayan. Hindi natin sinasabing, hindi natin sa kinakampihan. Kung maituturing nating paglapastangan sa kalikasan itong ginawa ho ng mamang ito, ni maliit, ni malaki ho na pag-comment sa isang illegal, sala ho yan. Hindi dapat palampasin yan. Pero, Diyos ko po naman, ang sinasabi natin dito, kung magpapalabas kayo ng picture, yung medyo malapit-lapit sa katotohanan. Malapit-lapit sa katotohanan. Makakasuhan yung mama, magpapiyansa, maghihiring, pagdating sa duloy, madidismiss. Ang dami hong mga malalaking krimen na pwede hong ikangay tutukan ng ilan nating mga kapulisan. Kung inilagay nyo dyan, pinicturean nyo yung mga punong pinutol nito, diyan galing, yung inuling nito, di ba? Kapanipaniwala pa sa mata ng taong bayan. Opo. Samantalang sa lugar na yan ay marami pong mas matindi pa. Opo. Na hindi naman napapaulat o kaya hindi napapagtuunan po ng pansin ng mga otoridad. Yun lang po ang pinupuntos natin dito. Hindi natin kinakampihan ito hong mag-uuling na sinasabi niyong illegal na pag-uuling. Opo. Yun lang ho ang sa atin dito. Di ba?
At hindi lang ito bago, yung mga ganitong uri ho ng pangyayari. Kung talagang masigasig ang ating pamunuan na arestuhin, ang dami ho, dito na lang ho sa lungsod ng Calapan eh. Naglipanan niya mga malalaking ulingan dyan sa iba't ibang barangay, naka-stack na, nakatambak na. At ang puntos natin dito, mayapat walang permit. Di ba dyan sa kanugnugan nyo, malapit dyan sa Anong di Highway, sa San Teodoro. Di ba kita nyo yung kabundukan dyan na pinagtatagpas? Kalbong-kalbo na tulad ng inyong lingkod. Kitang-kita lantaran yung pagpuputol ng kahoy. Ang katwiran, yan po ay itinanim, yung mga Jimmy na dyan, itinanim po yan. May permit. Ibig bang sabihin kahit may permit, kung kinakalbo na ang kabundukan, ito, DENR, Department of Environment and Natural Resources, hanggang ngayon, inutil kayo. Di ba? Maraming mga pinuputol na mga kahoy na walang kaukulang permit na hindi nyo pinaghuhuli. Ito. China-challenge natin yung San Teodoro Police. Mas matutuwa kami kung higit pa dyan ang inyong mahuhuli. Tapos yung mga illegal talaga, yung illegal na pagpuputol dyan sa lugar nyo. Yung mga tistisan dyan ng kahoy. Na alam natin na dyan lang pinagkukuha sa paanan ng bundok. Di ba? May nahuhuli ba kayo niyan? Yung mga kalsadang ginagawa, yung pagbubutas sa pagitan ng Victoria to Mamburao, Occidental Mindoro, at mayroon pang parang Bansod Sablayan. Na sinasabi na yung pagbutas ng kalsadang yan ay walang permit sa DNR doon sa pagputol ng mga kahoy. At sinasabi na yung magti-tree planting yung kumpanya kapalit doon sa mga pinutol na kahoy sa vicinity ng mga lugar na dinaanan ng kalsadang yan na hindi naman nagagawa. Anong ginagawa ng DNR? Anong ginagawa ng ating mga kapulisan? Isama na rin ninyo yun. Di ba? Isama na rin ninyo yung mga ganyang uri ho. Wag lang yung kwan. Wag lang yung hindi lang yung mamang yan. Hindi lang yung mama, hindi lang yung sa paan. Mas matutuwa kami. Mas matutuwa ang taong bayan. Kung higit pa dyan sa mga kinumpis kang yung yan, ang inyong ipakikita sa mamamayan. Hindi natin sinasabing wag niyong hulihin. Ang sinasabi natin dito, tulad yan, kitang-kita sa picture. Uling lang ang pinakita nyo. Yung pinagkunan niya nasaan? May pinutol ba siyang akasya? May pinutol ba siyang nara? May pinutol ba siyang malalaking kahoy para ulingin? Di ba? Baka naman nasulsulan lang kayo. Baka lang nasulsulan kayo. Dapat pag sinabing lahat, dapat ay lahat. Di ba? Ewan ko sa inyo. Ganito na ba tayo? Haharibasin nyo ang gusto yung haribasin. Kung ano lang naisip nyo. Dahil lang sa sumbong. Di ba? Yan ho yung kwan.
Ako, naniniwala ako, ito, kapag ito'y nalaman ni Chief PNP Ilazar, hindi ho kayo kukonsintihin kayong mga nanghuli dyan sa uling na yan. Kulang. Yun po ang sinasabi natin dito. Kaya kayo napupulaan sa mata ng taong bayan, ay salang-sala ho talaga kayo. Opo. Masyado nyong inapi yung mama sa mata ng taong bayan. Alam naman po ninyo, pag na-post na yan sa social media, ala na yan, di na makakabawi yan. Opo. Kahit yung simpleng mama, yung kahihiyan niya, nandiyan na. Opo. Sana naman, yung ipinost nyo, kapani-paniwala. Ipinost lang ninyo yung sako-sakong inuling. Di ba? Bakit maraming mga uling dyan sa bayan, sa palengke? Parehas lang yan, walang pagkakaiba yan. Di ba? Picturean nyo, may tao dyan na namimili, hulihin nyo. Kasi katulad ditong nasa picture nyo, kung pinicturean din ninyo yung pinanggalingan ng uling, even yung hukay, wala bang hukay? Yung hukay kung saan inuling, hindi nyo ipinost. Yung pinagputulan, yung ginamit sa pagpuputol. Di ba? Na pinutol bang isang malaking punong kahoy, yung natural na kahoy? Kawawa naman. Kawawa naman ho. Kawawa naman ho yung mama. Kawawa naman ho yung mama. Ang sinasabi natin dito, kung magpo-post sana, lalo't press release, yung kapani-paniwala sa tingin ng mamamayan. Kasi kawawa naman ho yung taong naakusahan. Mababawi pa ninyo ang kahiyan ng taong yan. Ngayon, kung inilagay nyo, nandun yung puno na ito, pinutol. Baka naman yung punong pinutol, panahon pa ni Kupong-Kupong, tapos dyan yung ibibintang. Para higit, natularan ng taong bayan na yan ika, pumutol yung mamang yan ng ganitong puno. Hindi yung uling lang. Huwag tayong pupokus dun sa uling. Ibig bang sabihin, kahit may permit, pwede na. Nakikita natin tumatabag ang kagubatan, pwede na. Dahil may permit, nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Pwede na yon. Kasi marami dyan mga pinagpuputol. Kaingin laging. Ayan. San Teodoro Police Station, ang daming mga nagkakaingin dyan sa lugar nyo. Na inuuling din. Hindi nyo huhulihin. Ang dami dyan naglipanan. Kita nyo. Di hamak na mas matindi pa yon sa pag-destroy. Sa paglabastangan ng ating kabundukan, ng ating kagubatan. Ba't hindi ito tinamaan ng magaling, Di ba? Baw na lang ba kami ng baw sa inyo? Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Kung malaking tao yan, warning, sir. Bawal po yung ginagawa nyo. Wag na po rin yung ulitin. Pobreng mama, 3,500 ang halaga ng nakumpiskang uling. Ako ho hindi makumbinsi. Ako'y tama nang huli kayo. Dahil may sumbong. Pero yung sistema ho, hindi, sinong mamamayan ang hindi magkukwestiyon sa inyo? Opo. Ang daming problema dyan sa San Teodoro, dapat bigyan ng pansin. Pero itong kawawang mama, ay kung ipinost nyo yung pinanggalingan ng pinagputulan yan, maniniwala pa ang palatuntunan ito na kayo'y sincero sa inyong gustong mangyari sa kampanya nyo. Di ba? Ayun naman ang pinupuntos natin dito.
Oo. Sanay ko kayo. Sasanay. Kasi pinost na yan eh. Napanood na yan ng taong bayan. Sinong pupulaan kayo? Oh. Dapat in-inventory nyo. Dapat ito, sa press release nyo, 10 nara ang pinutol ni Juan de la Cruz. Na itong narang ito ay tumatagal na ng 15 years. Pinutol at inuling at ang pinag-ulingan ay are. Oh. Makikita natin na hindi ho parehas. Oo. Ang batas ay walang kinikilingan. Kapag nasa husgado na ho ang isang kaso, fair ang sinasabi ho. Kaya nga nakapiring si Juan de la Cruz doon sa simbol ng katarungan, di ba? Pero sa ganyan naman ho, sino man ang hindi kakampi doon sa mama na hinuli nyo, bakal ho ang kanyang puso't damdamin. Sa panahon ho ngayon ng pandemya, sa panahon ngayon ng taghirap, gagawin at gagawin ng isang tao anumang bagay na pwede niyang ikabuhay. 'Di ba? Yung ang mayayaman, nakita po ninyo kung paano magnakaw. Napapawalang sala pa. 'Di ba? Milyon, milyon ang ninanakaw sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Sa akin ho, nakakaawa naman yung tao. Opo, isang halimbawa ito na hindi makatarungan yung paghuli. Opo, sa mata ng taong bayan, dahil ipinost, kaya sabi ko nga, kung inilagay nyo yung gayon, di ba? Sandali lang ho, mayroon na tayong 39 minutos at ilang segundo makalipas ang alas 8 ng umaga. Pilipino. Bukas po ang aming himpilan. Madali pa ninyo kaming i-search. May cellphone number po kami sa logo namin. Doon po sa police. Doon na sa Chief of Police ng San Teodoro o sino pa hong concern sa hanay po ng PNP. Pwede ho kayo magpadala na inyong side. Diyan ho sa bagay na yan. Opo. At ipakikita ho namin yung picture. Kung meron kayong picture na ipakikita, na dyan talaga nang galing yung inuling na yan, para pair ho tayo dito, Pero ang pinagbabasehan ho namin, yung pong ipinost nyo, kasi ito ho, isa pang dapat matutunan. Dapat matutunan ng sino man. Ang pagtingin po ng mamamayan, kapag ang isang balita, ang isang salita, ay nanggaling sa gobyerno, nanggaling sa elected official, nanggaling sa public official, nanggaling sa public office, yan po ay totoo. Di ba? Yan ho ay totoo. Pinaniniwalaan po ng taong bayan yan. Kaya kung ano ho yung nakikita nyo, yan. Kikita nyo yan. May uling, may hinuli, tama. Kanya lang ho, mag-iisip tayo. Ang tao ay hindi bubo. Kahit anong ipakita nyo, kahit yan ay totoo, mag-iisip ang taong bayan kung kapanipaniwala o hindi ang totoo, yung katotohanan na sinasabi nyo. Nag-post kayo, di ibig sabihin, yan ang official, yan na yung kanyo. Tapos mamaya, may mga additional, dadagdagan yung ebidensya nyo. Para hindi kayo mapahiya. Di ba? Pero yan yung official, yan na yung kanyo, yan na yung ebidensya nyo. So, nagkulang. Sa tingin ko, nagkulang ho kayo. Nagkulang ho kayo ng presentation sa mata ng netizens. Hindi ko sinasabi na wala kayong picture niyan. Hindi ko sinasabi gano'n. Ang sinasabi ko lang ho rito, yung pong nakita ng mga netizens na ipinoso ninyo. Opo, na kawawa naman ho yung mama. Kawawa naman. Maawa naman ho kayo. Pilipino. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol dito. Aming ipinaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Ngayon naman, aming ipapaliwanag ang pagkakaiba ng World Health Organization Solidarity Vaccine Trial at Independent Clinical Trials. May dalawang klase ng clinical trials na isasagawa sa bansa. Ang World Health Organization Solidarity Vaccine Trial at Independent Clinical Trials. Ayon sa Resolution 47 ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF-EID,
makikilahok ang Pilipinas sa isasagawang solidarity vaccine trial ng World Health Organization. Ang clinical trials na ito ay popondohan at pangangasiwaan ng gobyerno sa pangunguna ng Task Group on Vaccine Evaluation and Selection o TGVES. Samantala, ang independent clinical trials ay isasagawa at popondohan naman ng private pharmaceutical companies kasama ng kanilang partner na local contract research organizations o CROs. Kinakailangan dumaan sa Task Group on Vaccine Evaluation and Selection ang aplikasyon ng independent clinical trials at mapaaprubahan sa Philippine Food and Drug Administration o FDA upang masiguro ang kaligtasan ng pagsasagawa ng mga ito. Halina't alamin kung ano-ano ang pagkakaiba ng dalawang ito. Pagtutuunan ng pansin ng World Health Organization Solidarity Vaccine Trials ang iba't ibang bakunang kasalukuyang pinag-aaralan laban sa COVID-19. Samantala, ang independent clinical trials naman ay nakapokus sa isang potensyal na bakuna. Bibigyang prioridad ang World Health Organization Solidarity Vaccine Trials sa pagpili ng trial sites, ayon na rin sa naaprobahang zoning guidelines. Ang trial sites ay pipiliin base sa 5 hanggang sa 10 barangay na may pinakamataas na kaso ng COVID-19, ayon sa datos ng Epidemiological Bureau ng Department of Health. Samantala, magtatakda rin ng hiwalay na trial sites para sa independent clinical trials upang maiwasan ang kompetisyon sa pag-recruit ng mga kalahok. Ang World Health Organization Solidarity Vaccine Trials ay adaptive, rapid, at community-based trials. Makikipagtulungan ang World Health Organization Solidarity Vaccine Trials Team sa local government units ng mga napiling trial sites para sa pag-recruit ng mga kalahok. Sa kabilang dako, ang independent clinical trials ay hospital or trial site-based. Ang Local Contract Research Organization o CRO ang magsasagawa ng recruitment alinsunod sa itinakdang zoning guidelines ng IATF. Bubuo ng Data Monitoring Safety Committee ang Task Group on Vaccine Evaluation and Selection upang bantayan o i-monitor ang kaligtasan at epekto ng paggamit ng mga pinag-aaralang bakuna sa ilalim ng World Health Organization Solidarity Vaccine Trials, habang isinasagawa ang clinical trials. Sa independent clinical trials naman, bagamat ang local CRO o ang sponsor ang may responsibilidad na mag-monitor nito, kinakailangan pa rin nilang magsumite ng monthly progress report sa FDA. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Press Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo. Pinapanood, pinakikinggan, Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Mayroon na ho tayong 15 minuto bago po sumapit ang alas 9 ng umaga. Pilipino. Good morning sa aking kumare na nanonood ngayon. Ito, protektado na ho are. O, pwede na ito magliamerda. Oo, protektado na ho ito sa first dose. Sila paring Noli. Si Maring Jenke Buong Galing ng Barangay Gutad. Tama ba? O Gulod. Basta dyan. Kalusod ng Kalapan. Good morning! At doon sa aking inaanak. Okay. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Isa na ho doon sa mga binabanggit natin. Tulad ho dyan sa Kalakhan ho ng bayan ho ng Nauhan. Ilang barangay ho yung pinagbababahadi yan. At karamihan ho sa mga sinasabi, ay sanhi na pagpuputol ng malalaking kahoy.
Oo, yan, isa pa sa mga kwan yan. Yan ang tutukan ng ating kwan. Ang dami hong mga illegal na pagkakahoy dyan. Oh. Bakit ka mo? Tanungin nyo si Engineer Humphrey Dolor. Nung siya ang namiminuno dyan sa GSMAC. Tama ba? Isang action center ho ng provincial capital. Ang dami niyang hinabog ng mga illegal na magkakahoy. Oo, na hindi nakikita ng ating mga kapulisan. Ay, kunyan, nakasulat yan, nakatalayan, ika nga. Nasa record yan ng provincial capital. Oo. Yung pong mga dyan sa lugar nyo, San Teodoro, ang daming hinabog dyan si Engineer Humphrey. San Teodoro, Bako, ayan. Nauhan. Opo, marami ho. At pag tinanong ko nga si Engineer Humphrey, kumusta? Kamusta yung kampanya nyo sa illegal na pagpuputol ng kahoy? Di natigil na dahil medyo laylo ngayon ang GSMAC sa mga ganyang uri ng operation. Sabi niya yun, hanggang ngayon, ang dami naglipanan. Ayun. Pilipino. Di ba? Pulso. Oo. Samantala, Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. yung dinaanan daw ho ng ruta ng ilog sa Barangay Arangin, inaksyonan ng pamahalaang panglalawigan. Ng Pilipino. Pulso. Ayon mga kababayan sa balita, matapos ang naging malawakang pagbaha sa lalawigan noong nakaraang linggo. Pulso ng Pilipino. Kaagad na umaksyon ang pamahalaang panglalawigan upang takpan ang bagong dinaanan ng ruta ng ilog sa Barangay Arangin, Nauhan, kahapon. Ng Pilipino. Pinangunahan ni Provincial Engineer Office sa ilalim ng pamuno ni Engineer Edelo Tejedo ang naturang gawain. Katuwang naman ng pamahalaang panglalawigan ang bayan ng Nauhan sa isinagawang operation. Pilipino. Ano na mga nakatira sa naturang barangay, malaking kaluwagan sa kanila ang isinagawang ito ng pamahalaang panglalawigan. Hindi naman anila ito permanenteng solusyon sa problema, kanilang ari-arian at kabuhayan kung sakaling umulan ng malakas muli. Ng Pilipino. Ayon pa sa balita, naging malaki naman ang pagpapasalamat ng mga naturang residente kay Governor Romelito Bons Dolor sa pinagkaloob nitong agarang aksyon sa kanilang suliranin. Matatandaan noong nakaraang linggo, diragasa ang naturang barangay ng isang sa mga naapektuhan sa bayan ng Nauhan. Pilipino. Kaagad naman pinuntahan ng gobernador kasama si Engineer Tejedo ang bayan ng Nauhan upang mag-inspeksyon at personal na alamin ang sitwasyon sa naturang lugar. Ayon naman kay Engineer Tejedo, kaagad nilang sinimulan ang paggawa ng earth dike at mini rechanneling ng ruta ng naturang ilog upang maibsan ang agos nito. May mga nailatag na rin anya na mga plano upang ibsan ang naturang problema. Ayon na rin sa direktiba ng gobernador, inaasahan na tuloy-tuloy ang magiging gawain ito upang tulungang makapamuhay ng matiwasay ang mga mamamayan sa naturang lugar. 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Samantala, ipatutupad ang lockdown sa Metro Manila simula August 6 to 20. Ang sinasabi mga kababayan, ipatutupad ang pinakamahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila simula August 6 hanggang 2021. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi naging madali ang desisyon at maraming oras ang ginugol para pagdebatihan ito dahil irekomenda o ideklara ang pagbabagal ng pagkalat ng Delta variant ng COVID-19 at karapatan ng mga mamamayan na mabuhay at mabawasan ang mga nagugutom. Sinabi pa rin ni Roque na ipaaprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng Interagency Task Force o EITF at ilalagay sa General Community Quarantine na may heightened restriction ang Metro Manila simula kahapon Hulyo at 30 hanggang August 5, 2021. Anya mas masakit na desisyon ang paglalagay sa Metro Manila ng ECQ na magmimistula sa August o na magsisimula
sa August 6 pero kailangan anya itong gawin upang maiwasan ang kakulangan ng mga ICU beds at iba pang kagamitan sa ospital. Kung hindi, mapapabagal ang pagkalat ng Delta variant. Sa huli, anya ay inisip ang pagliligtas ng mas makakaraming buhay. Dahil dito, ipagbabawal muli ang indoor dine-in service at all fresco dining. Pero pinayagan ang personal care service tulad ng beauty salon, beauty parlor, barbershop at nail spas hanggang 30% ng binyo sa seating capacity. Ang indoor sports courts at venues at indoor tourist attractions at specialized market ng Department of Tourism ay hindi rin muna pwedeng mag-operate. Pinapayagan ang outdoor tourist attraction hanggang 30 hanggang 30% ng venue capacity. Ang pinapayagan lamang na bumiyahe sa labas at loob ng National Capital Region plus areas kasama ang Cavite, Bulacan, Laguna, Rizal ay ang A4 o authorized person outside their residence. Ipinagbabawal din ang mass gathering at virtual religious gathering lang ang pwede. Ang lamay at libing ng mga namatay na ang dahilan ay hindi COVID-19 ay pinapayagan pero para sa immediate family members lamang. Samantalang ang Ginoong, tama ba? City, Iloilo City, Iloilo Province of Cagayan de Oro City ay manatiling ECQ simula August 1 to 7. Nadagdag naman ang Cebu City at Cebu Province sa mga lugar na nasa MECQ simula August 1-15 pero pwedeng iapila ng mga local government units. Pinalawig pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang travel restriction sa 10 bansa. Mula August 1, 15, 2021. Pinabibilangan ito ng India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia at Thailand. Layunin ng travel restriction na huwag nang madagdagan pa ang bilang ng may Delta variant sa bansa. Naglabas naman ang Interagency Task Force o EITF ng bagong listahan ng mga green countries na kinukonsiderang low risk sa COVID. Kabilang ang Albania, Kosovo, Hong Kong, Laos, Hungary, New Zealand, China, Australia, Brunei at iba pa. Matindi yung iba pa dyan eh. Ang mga fully vaccinated Pinoy travelers mula sa mga nabanggit na lugar ay sasailalim sa 7 days capacity quarantine at COVID-19 test na gagawin sa ika-5 ng araw. Inanunsyo ito ni Roque matapos makapagtala ang Pilipinas ng 97 Delta variant cases ditong Huwebes. Sa kasalukuyan ay nasa 7.8 million Pilipino na ang fully vaccinated na malayo pa sa target na 58 million population protection sa pagtatapos ng taon. 105, tama ba? Billion kita mawawala kada linggo ayon sa NEDA. Sabi ho mga boy sa balita, higit na dadami ang bilang ng mga mawawala ng trabaho at maghihirap na mamamayan sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila, pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kedrek Chowa, mawawala rin ang may 105 bilyong kita kada linggo sa NCR sa panahon ng implementasyon ng ECQ.
Abuti naman anya ng mayroong 177,000 ang itataas sa bilang ng mga may hirap na mamamayan at abutin sa 444,000 dagdag na bilang ng jobless. Mula Agosto 5 hanggang 20 sa ilalim sa strict ECQ ang NCR upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 Delta variant na higit na mabilis makahawa. Inaprobahan naman sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang pagtataas ng Biology, Science and Technology Institute of the Philippines o BIP na isa sa pinananawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling State of the Nation Address o SUNA. House Bill number 9559 na iniakda ni Quezon City Representative Angelina Helen Tan. Layo nito na makapagtayo ng ang Pilipinas ng isang biology research center. Ayon kay Tan, chairman ng Senate Committee on Health na magpapatatag sa nasabing ahensya ay paunang hakbang para maituon ang pagpapaunlad at pananaliksik para sa science and technology application sa mga halaman o tanim na hayop at tao. Sa ilalim ng panukala ni Tan, ang BIP ay pangunahing mananagot at mangunguna sa preparasyon ng bansa laban sa pandemya at public health emergency. Samantala, 2 minuto bago sumapit ang alas 9. Alas 9 ng umaga. Kinalampag naman ni Senator Grace Poe ang Interagency Task Force o ITF na mamamahagi ng ayuda sa Metro Manila at mga karatig lalawigan na isailalim sa Enhanced Community Quarantine, lalo na sa mga mahihirap na apektado nito. Ayon kay Poe, dapat ang lockdown ay nasa tamang oras at may katapat na cash aid at iba pang available assistance sa loob ng 2 linggo. Bagamat mahusay naman umano ang ECQ para mapigilan ang pagkalat ay nakakahawang Delta variant at protektahan ang mamamayan, ay dapat din may panangga ang mga Pilipino sa gutom. Hindi rin umano dapat bigyan ng gobyerno ng dahilan ang mamamayan na lumabas ng kanilang bahay at harapin ang epekto ng mas makakahawang virus kung walang ayuda. Mahalaga rin umano na iporsige ang vaccination effort para samantalahin ang mga tao ang tsansa na magpagbakuna, na dapat din umanong ilapit sa mga komunidad ang pagbabakuna para mabawasan na rin ang hirap at pagsubok sa mga Pilipino na magpapabakuna, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Sumayin niyo po ang palatuntunang pulso ng Pilipino sa MIV4. Palatuntunan pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Ang tabayaran po ang susunod na palatuntunan. Ito pa rin sa himpilang inyong pinakikinggan at pinanonood. Edman Sera po nagsabing kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pulso ng Pilipino.